Gusto mo bang magsimula sa pag-aalaga ng kambing? Today's video ay i-share ko sa inyo ang top 6 worst mistakes na aking nagawa sa nagsimula pa lang ako sa pag-aalaga ng kambing. Kindly watch this video para maiwasan nyo ang mga mistakes na nararanasan ko. Number 1, hindi mo alam kung paano aalagaan ang iyong kambing. Huwag ka munang mag-aalaga o kaya bibili ng kambing kung wala ka pang kaalaman tungkol dito. Kagaya na lang sa ano-ano ang mga pwedeng ipapakain sa kambing. Pwede ba natin silang papainumin o hindi? So, ang mga ganitong bagay, mga basic lang. Kailangang malaman mo ito sa panahong ikaw ay mag-aalaga na ng kambing. Ngayong hindi ka pa nakabili ng kambing, or kung ngayon ay nakakabili ka ng kambing, then it's time to research or magtanong tayo sa mga farmers. Maaari nyo ring panoorin ang aming mga videos mula sa aming playlist na Guide for Beginners. Ito ay mga guide, mga kaalaman para sa inyo na magsisimula pa lamang sa pag-aalaga ng kambing as a small farmer. So, i-check na lang po ang link sa comment section o kaya sa description. Number 2, hindi pagpansin sa parasite problems. I-check ng mabuti ang iyong kambing kung may external parasites ba. The best time para mag-check ng external parasites ay sa tuwing uuwi na yung mga kambing after sun exposure. I-check niyo ang balahibo ng kambing kung may mga kuto ba. Kasi yan ang time nalalabas yung maraming mga kuto kung may external parasites sila after mabibilad sa init yung mga kambing. At kung may external parasites yung kambing, pwede natin itong papaliguan gamit ang mga powder na makapagpatay ng mga kuto. Or, pwede din tayong mag-deworm gamit ang dewormer na pang external parasites gaya ng ivermectin. Next, overpopulation of goats. Kung tayo ay magsisimula pa lamang, hindi magandang idea na bibili tayo agad-agad ng maraming mga kambing. Kung kaunti lang ang ating mga kambing, mas mabigyan natin sila ng ating atensyon. Mamonitor nating mabuti ang bawat kambing. For example, may nanghihina ang kambing. Makikita mo agad-agad kasi kaunti lang yung kambing mo. Alam niyo, gafters, iba kasi ang matutunan natin sa panonood ng videos. Mas malalim ang ating matutunan kung actual na nating aalagaan ang kambing. As a good start, pwedeng magsimula tayo sa 3 goats, 5 or 10 goats. Kung marami na tayong natutunan, then mag-upgrade na tayo ng 20 goats, 30 o kaya 100 goats. Next, pag-iiwan ng kambing sa labas kung tag-ulan o kaya'y tag-init. Isipin na lang natin kung tayo yung mga kambing, tapos umuulan. Palaging umuulan. Nandun lang tayo sa labas. Hindi tayo kinukuha ng ating owner. Ano yung mararamdaman natin? Syempre, ginaw na ginaw. At saka, malulungkot tayo. Kung mainit naman ang panahon, tapos hindi tayo kinukuha, the same rin yung mararamdaman natin. Gusto nating uminom ng tubig, gusto nating pupunta doon sa ilalim ng punong kahoy, pero hindi tayo kinukuha ng ating owner. So, ang mangyayari, mas mapapagod yung kambing, emotionally at physically. Ang mangyayari, mas lalong dumami ang mga worms sa loob ng katawan. Kaya, para mas maiwasan natin ang maraming problema, palagi nating kunin yung mga kambing kung may ulan o kaya'y sobra yung init ng panahon. Number 5, pagbibigay ng preskong kumpay na hindi tinitingnan kung may insekto ba ito o wala. Dahil sa kamalian na ito, namatay ang isa naming inahing kambing na may 1-month-old pa lang na mga baby goats. Ayaw naming mararanasan nyo ito. Kaya please check muna sa mga kumpay bago ibibigay sa kambing. At kung tayo naman ay magpapastol, siguraduhin
doon natin ipapastol sa area na mabibilad sa araw. Kasi yung mga area na hindi mabibilad sa araw tsaka may maraming halaman, yan ang posibleng kakapitan ng mga insekto na nakakalason ng ating mga kambing. Next, para ito sa mga farmers kagaya namin na gumagamit ng lubid para itatali ang mga kambing. Itatali yung kambing malapit sa isang malaking bato o kaya mga bato. Tapos may maraming mga halaman o kaya malapit sa bangin at river. For example, yung kambing itinatali mo sa kabilang side. Tapos aakyat yung kambing tatalon sa ibang side. Ano yung mangyayari? Wala na extension yung lubid. Hindi na makakahinga yung kambing. Kasi hindi na makakaakyat pabalik. Madaling magkakagulo yung lubid. Pwede nga magkakagulo sa sarili nilang mga paa. Dapat, malapit lang ito sa ating bahay para kung magka-trouble, madali natin itong mailigtas. Thank you so much, gifters, and I hope may natutunan na rin kayo sa aming video. I'll see you on our next video. Bye! Sugar! Sugar!